Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 221-2240 Kabanata 2221 Ang nakaraan ng madilim na emperador. Alalahanin kung paano ginawang peke ni Levi ang kanyang pagkamatay sa labanan sa Golden Port Island. Tanong ng Dark Emperor. Oo, ikiniling ng lahat ang kanilang mga ulo. Idinagdag ni Deathfiend, akala ng mundo ay patay na si Levi, ngunit sinabi mo sa amin na siya ay buhay pa. Oo, iyon ay dahil naramdaman kong gumamit siya ng isang uri ng forbidden technique. Bagamat ito ay halos hindi maintindihan, naramdaman ko ito. Natapos na ni Levi ang lahat gamit ang forbidden technique, paliwanag ng Dark Emperor. Naging curious ang lahat, ano ang espesyal sa forbidden technique na ito? Nagmula ito sa isang taong dahilan kung bakit hindi ako makapasok sa Erudia hanggang ngayon. Deklara ng Dark Emperor, naging malungkot ang kanyang mukha. Tanong ni Deathfiend, iyan ba ang taong gusto mong patayin pagkatapos pagsamahin ang Skyward Sword sa Terrorblade? Tumango ang Dark Emperor. Oo, nilikha ko ang sagradong organisasyon at nagplano ng husto para lang talunin ang taong ito. So si Levi ang alagad ng taong iyon. Sinubukan mong maging disipulo si Levi dahil lang sa taong iyon. Tama iyan. Gusto kong gawing alagad ko ang mga alagad, ngunit walang kabuluhan. Natigilan ang mga anghel. Ibig sabihin, ang tagapagturo ni Levi ang siyang Samaire sa Prison of Darkness. Mukhang kapanipaniwala, pero kilala ko siya, at hindi niya kayang gawin iyon. Gayunpaman, ilang taon na rin ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Marahil ay sinuwerte siya at naging mas malakas. Kung hindi makakatakas si Levi mula sa Prison of Darkness. Hindi ko maiwasang maghinala na siya ang dumurog sa Skyward Sword at sa Prison of Darkness. Ang Dark Emperor ay nagsiwalat, ang kawalan ng pag-asa sa kanya. Kung tutuusin, kung ganoong kakayahan ang kanyang karibal, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ngayon, kahit na pagsamahin ang parehong Skyward Sword at ang Terrorblade ay hindi gagana. Hindi ako makakabalik kay Erudia kung ang taong iyon ang nasa likod ng lahat. Gayunpaman, mas hilig niyang maniwala na ang mentor ni Levi ang Samaire sa Prison of Darkness kaysa kay Levi mismo. Walang paraan na aminin niya na nag-iisang winasak ni Levi ang Prison of Darkness. Isang lalaki ang naglakas loob para sabihin, ngunit hindi natin maaalis ang posibilidad na si Levi ang nasa likod nito. Ano man ang mangyari, nakita nila ito ng kanilang mga mata. May posibilidad na si Levi mismo ang lumabas sa Prison of Darkness. Alam na alam iyon ni Dark Emperor. Maaari natin siyang ilabas, sagot niya. Pupunta ka ba sa Erudia? Umiling ang Dark Emperor. Hindi ako makakapunta sa nakaraan, pabayaan na ngayon. Madali lang siyang pakinggan. Magagawa natin iyon sa tulong ng ibang tao. Makinig. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag sa planong nasa isip niya. Matapos marinig ang kanyang plano, ang iba ay ngumisi. Gumagana iyan. Bumalik sa Northampton, nagtataka pa rin sina Zoe at Forlivia kung bakit nakita ang 18 Dark Angels sa sandaling ipinakita si Levi. Sinabi ko na sa iyo ang tungkol dito, hindi ba? Nahuli ako ng Dark Emperor, at naisip nila na ako ay makulong magpakailanman. Ngayong nakatakas na ako, laking gulat nila nang makita ako rito at tumakas, pagtukoy ni Levi. Nako! Tumanggi si Zoe na bilhin ang kanyang paliwanag. Nagulat sila nang makita kang buhay pa, dahil akala ng lahat ay patay ka na. Siyempre, ganyan ang reaksyon nila, she said. Nang nasa kalagitnaan na sila ng mainit na pag-uusap, muling nagpakita si Deathfiend at ang iba pa. Bakit ka nandito? Tanong ni Levi. Tingnan mo, umalis lang sila dahil alam nilang buhay ka. Sinaman siya ng tingin ni Zoe.
Nandito ako para ihatid ang utos ng Dark Emperor, maaari kang manatili sa iyong pamilya nang hindi na kailangang bumalik sa Sacred Organization. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Sa kabila ng kanyang pagkakabigla, tumanggo si Zoe. Gayunpaman, naramdaman ni Levi na parang hindi tama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2222. Ito siguro ang pakana ng Dark Emperor. Dahil nakabalik na sila, malamang nalaman ng Dark Emperor ang tungkol sa pagtakas ko sa Prison of Darkness. Wala siyang choice kundi tanggapin ang katotohanan. Pero naniniwala akong hindi siya naniniwala na ako lang ang nagwasak sa Prison of Darkness. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko iyon at maging si Cyrus ay hindi makapaniwala. Dati magkaparehas kami, pero ngayon mas malakas na ako sa kanya. Bakit siya nagpadala ng isang tao para ihatid ang utos na manatili si Zoe sa Erudia? May mali. Sinusubukan ba niyang malaman kung gaano ako kalakas? Oo, dapat iyon. Gusto niyang malaman kung ako ang Sam Iris sa Prison of Darkness. Gayunpaman, hindi maisip ni Levi kung ano ang balak ng Dark Emperor sa ngayon. Iyon ay sinabi, hindi siya nababahala, dahil sigurado siya sa kanyang mga kakayahan. Maaari niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas kapag kinakailangan, kaya ang kanyang kakakuhan ay nadagdagan na ngayon ng lampas sa imahinasyon. Ayaw ni Zoe na iwan si Erudia para humingi ng tawad sa kanyang mentor ngayon. Kaya naman, magagamit ni Levi ang pagkakataon para magbago ang isip. Sa wakas ay oras na para sa kanilang pamilya na muling magsama-sama at gumugol ng ilang oras na magkasama. Ngayon na maaaring pumunta si Forlivia para sa pagsasanay, makikita nila siya araw-araw. Nako, panandalian lang ang mapayapang araw nila. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa buong Erudia na ang She-Devil, si Zoe Lopez, ay nasa Northampton, at ang Guardian of Erudia, si Levi Garrison, ay nakabalik, ligtas at maayos. Napailing ang lahat ng nakarinig ng balita. Ang pagbabalik ni Levi ay nagpapawala sa isip ng lahat. Ang maalamat na master ng lumang panahon ay bumalik. Maraming mga bagong mandirigma at bagong dating na nakarinig lamang tungkol sa kanyang mga kwento ang pumunta sa Northampton upang makita kung ano ang hitsura niya sa totoong buhay. Ang kanyang mga kakilala, lalo na ang mga nakilala niya sa bagong panahon, ay dumating upang malaman kung gaano siya kalakas at naghihingalo na hamanin siya. Higit pa rito, ginugulo ng mga kaaway ni Levi ang bawat sandali ng paggising sa pagnanais na mapatay nila siya. Nais nilang bumalik siya upang patunayan na mas malakas sila kaysa sa kanya, at wala na siyang iba kundi isang mahina sa bagong panahon na ito. Nawala na lahat ng pinagmamalaki ni Levi noon. Ang mga kasama ni Levi, Asher Dragon, Kirin, at iba pa, ay nagmadaling sumalubong sa kanya sa pananabik. Ang kanyang mga alagad at ang mga lalaking sinanay niya upang maging mga elite ay nagnanais na makilala din nila siya. Sabay-sabay na umalis ang lahat patungong Northampton. Sa wakas, nagpakita ka na. Gusto kong makita kung ano ang kalagayan mo ngayon. Si Edmund at ang iba ay naglakbay sa Northampton nang walang karagdagang pagkaantala. Ang angkan ng garrison sa lungsod ng Auckland ang pinaka nasasabi sa kanila lahat nang marinig ang balita. Nagpakita si Levi. Kailangan nating sumunod sa mga patakaran ng clan ngayon. Punta tayo sa Northampton. Gusto kong makita kung gaano siya kagaling. Hindi maitago ni Donald Garrison ang kanyang tuwa. Nahihiya siyang makita si Levi. Ang maalamat na Levi, na dating naghahari sa lumang panahon, ay nagdulot ng kaguluhan. Ito ay hindi bababa sa balita ng Skyward Sword na nagpapakita. Hindi mabilang na mga tao ang pumunta sa Northampton. Sa kabilang banda, lumala ang balita tungkol kay Zoe sa Northampton. Kailangang mamatay ang She-Devil. Paano siya makakatakas ng hindi nasaktan pagkatapos na patayin ang napakaraming tao kay Erudia? Oo, kailangan ng mamatay ni Zoe Lopez ngayon din. Humihingi kami ng paliwanag. Pinatay niya ang mga pamilya natin. Hinihiling ng buong mundo ang pagbitay kay Zoe, at ang mga bagay ay lalong lumalala. Magsisimula na sana sila ng petition para sa kanyang execution. Marami pa ang humiling sa The Cardinal Hall at iba pang organisasyon na kitilin ang kanyang buhay. Ano man ang mangyari, hindi maaaring manatiling buhay si Zoe sa Erudia. Dapat siyang mamatay. Sa wakas, naunawaan ni Levi kung ano ang plano ng Dark Emperor.
Gusto niyang maakit ko ang atensyon ng buong mundo para malaman niya kung gaano ako kakaya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2223. Una niyang inilabas ang balita na buhay pa ako at inilantad ang aking posisyon, pagkatapos ay udyukan ang mga tao na kinamumuhian ni Zoe at kitilin ang kanyang buhay. Ang lahat ay tatarget at titingnan ako bilang isang kaaway. Ito ay isang sitwasyon ng lahat laban sa isa, kaya't wala siyang pagpipilian kundi kumilos upang protektahan si Zoe. Sa harap ni Erudia at sa pang-aapi ng buong mundo, tiyak na ilalabas ni Levi ang kanyang buong kapangyarihan. Tiyak na malalaman ng Dark Emperor kung gaano kalakas si Levi at kung siya mismo ay nakatakas mula sa Prison of Darkness. Iyon ang plano at pagsubok ng Dark Emperor kay Levi. Muli, naging sentro ng atensyon ang Northampton. Ang grupo ng mga mandirigma ay dumating sa Northampton at tinatakan ang lugar, pero walang umalis. Nais nilang manatili rito si Zoe sa buong buhay niya. Gusto rin ng ilan sa kanila na patayin si Levi. Kahit na hindi nila siya mapatay, gusto nilang malaman ang kanyang lugar sa bagong panahon na ito. May ilang tao din na dumating para makita si Levi sa totoong buhay. Sa katunayan, ang mga tao mula sa buong mundo ay lumipad patungo sa Northampton sa tabi ng mga Erudian. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan katulad noong panahon na muling lumitaw ang Skyward Sword. Si Asher Dragon, Kirin, at ang iba pa ay nagpakita ng maaga. Excited silang lahat nang makita si Levi. Buhay ka pa, boss. Ang galing. Buong puso nilang bulas. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng mainit na yakap si Levi. Noon pa man ay tinitingala nila si Levi, kaya kahit ano pa ang kanyang kakayahan, siya ang magiging boss nilang magpakailanman. Walang makakapalit sa posisyon ni Levi sa kanilang mga puso. Maestro, sinalubong ni Rogue Slayer si Levi. Levi. Nagpakita na rin sina Winona at Mia. Sila na ngayon ang mga nakatataas sa Garrison Industry at nagpasya na pumunta dito ng magkasama. Nagawa nilang lahat na hawakan ang kanilang sariling mga kuta, at naging mga mandirigma sa Divine Leaderboard o makarating doon. Tila, napakaraming manlalaban kaya hindi sapat ang 100 pwesto sa Divine Leaderboard. Ngayon, magkakaroon ng 1,000 pwesto sa bagong Divine Leaderboard. Ang huling manlalaban sa Divine Leaderboard na may 1,000 pwesto ay mas malakas kaysa sa nakaraang manlalaban na huling nirerango sa Divine Leaderboard na may 100 pwesto. Ipinakita nito kung gaano karaming mga bagay ang nagbago sa loob ng 3 taon. Tiningnan ni Levi ang mga taong nagkukumpulan sa kanyang harapan at tumango bilang pagsang-ayon. Mabuti, natutuwa akong lahat kayo ay umunlad at naging mga manlalaban. Masasabi ni Levi na ang Asher Dragon, Kirin, at ang iba pa ay bumuti ng husto. Gayunpaman, may isang problema, ang enerhiya at mga elemento sa kanilang katawan ay masyadong komplikado. Maliwanag, nagsasanay sila sa lahat ng uri ng mga paraan, sinusubukang pataasin ang kanilang kakayahan at nauuwi sa pagtatapon ng mga pangunahing pamamaraan na itinuro niya sa kanila noon. Sa kasamaang palad, wala silang ideya na ang mga pangunahing pamamaraan ay lubhang kakilakilabot. Sinanay ni Levi ang mga pangunahing pamamaraan noong siya ay nag-iisa sa pagsasanay upang ituloy ang pinakamataas na bilis at lakas. Sa katunayan, hindi kalabisan ang pag-angkin na kayang talunin ni Levi ang sinuman sa panahon na ito sa isang suntok lamang. Noon, ibinahagi ni Levi ang kanyang mahalagang kaalaman sa kanyang mga kasama, ngunit hindi nila pinansin ang lahat. Natuwa ang lahat nang makita ang nasisiyahang ekspresyon ni Levi. Sa totoo lang, napakasarap makilala lalo na ang taong matagal na nilang tinitingala. Sa nakalipas na 3 taon, lahat ay nagtataguyod sa pagpapahusay ng kanilang sarili upang mapabilib si Levi sa kanyang pagbabalik. Gusto nilang magpakitang gilas at mangisda ng mga papuri. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumimangot si Levi, na ikanalito nila. Boss, anong problema? Tanong ni Kirin. Napabuntong hininga si Levi. Nakalimutan mo na ba ang itinuro ko sa iyo noon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2224. Isang obsolete Levi. Ang kanyang mga salita ay nagpapalitan ng tingin ng lahat. Nag-aatubili silang sagutin ang kanyang tanong at nasaktan ang kanyang damdamin. Sa huli, kinailangan ni Kirin na magsalita. Boss, I'm sorry to be brutally honest,
pero masyadong basic ang mga teknik na itinuro mo sa amin. Binobomba kami ng iba't ibang diskarte at modernong diskarte sa pagsasanay, kaya hindi nag-aaral sa iyo ngayon. Out sa mga lumang, sa gamit ang bagong. Hindi sila bagay sa kasalukuyang panahon. Sa takot na baka magalit si Levi, idinagdag ni Asher Dragon, "Boss, maganda ang ibig sabihin ni Kirin. Nagbago ang mga panahon. Masyadong maraming advanced na diskarte, kaya ang iyong libro ng diskarte ay hindi na ginagamit." Natagpuan ng Garrison Industry ang isang sinaunang aklat ng diskarte sa isang sinaunang pagkasira na nagbigay daan sa amin na lumago ng mabilis sa loob lamang ng isang buwan. Kung magsasanay kami gamit ang iyong technique book, tataas lang ng 10 ulit ang lakas namin. Normal lang na wala na itong gamit. Bumulong si Phoenix. Bukod dito, pinagkadalubhasaan namin ang mga pangunahing kasanayan, at ang iyong libro sa pamamaraan ay nagtuturo lamang sa amin ng mga pangunahing kaalaman. Kaya, tayong sumulong ng mabilis sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga sinaunang pamamaraan at modernong kasanayan sa pagsasanay. Nang makita ang nakangusong ekspresyon ni Levi, idinagdag ni Rogue Slayer, Black Tortoise, at White Tiger, ang panahon ay mabilis na nagbago. Mayroong maraming mas mahusay na mga diskarte na magagamit. Hindi namin sinasabing masama ang technique book mo. Si Cyrus ay nag-alis ng tingin sa masa at umiling. Sumulong ng mabilis. Hindi mo alam kung gaano kabilis lumakas si Levi. Ang iyong mga kakayahan ay walang halaga kumpara sa kanya. Ngumisi si Winona. Levi, huwag kang magalit. Hindi mo alam ang edad na ito. Balita ko 3 taon ka nang nakakulong. Lahat ng alam mo ay mula sa 3 taon na ang nakakaraan. Kapag nakilala mo ang bagong panahon, mauunawaan mo ang desisyon nila, paliwanag niya. Everything from 3 years ago has become obsolete. Maging ang teknolohiyang ipinagmamalaki noon ng Lab of Gods ay laos na. Ang teknolohiya ay walang halaga kumpara sa kung ano ang mayroon sa Garrison Industry ngayon. Halimbawa, ang mga purong enerhiya na nilalang. 3 taon na ang nakalilipas, walang makakatalo sa kanila, ngunit ngayon, kailangan nilang manatili sa pagtatago o panganib na mapatay. Paliwanag ni Winona. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Lahat ng bagay mula sa 3 taon na ang nakakaraan, kabilang si Levi at ang kanyang aklat ng pamamaraan, ay wala na ngayon. Parang aerobics lang ang technique book ni Levi. Ito ay ganap na walang silbi. Manam, alam ko, maaari kang gumawa ng iyong sariling mga pagpipilian. Malaki na rin ang improvement mo, kaya hindi kita masisisi, matamlay na sabi ni Levi. Natuwa si Kirin at ang iba pa. Boss, huwag kang mag-alala. Patuloy kaming magsisikap para maipagmalaki mo kami. Oo, tama iyan. Nandito na tayo, kaya walang maglalakas loob na hawakan ka. Noon, pinangunahan at pinoprotektahan mo kami, pero ngayon paprotektahan ka na namin. Ang kanilang pahayag ay tila nakakasakit sa pandinig ni Levi. Parang sinasabi nilang inutil at mahina si Levi ngayon. Mabubuhay lamang siya sa ilalim ng kanilang proteksyon. Nang mapagtantong nagkamali sila sa pagsasalita, dali-dali nilang inayos ang kanilang sarili. Hindi ka namin tinatawag na mahina, ngunit talagang nagbago ang panahon. Hindi ikaw ang pinakamalakas na manlalaban sa edad na ito. Pero huwag kang mag-alala, dahil oras na namin para protektahan ka. Sigurado akong masasanay ka sa bagong panahon at pagbutihin mo ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Oo. Ikaw ay may talento at sapat na sipag upang gamitin ang manlalaban ng henerasyon. Inialay nila ang kanilang magandang pakiramdam sa kanya. Sa ngayon, si Levi ay isang karaniwang manlalaban, ngunit alam nilang malapit na siyang mahabol. Malugod nilang protektahan siya bago pa siya lumakas. Biglang tumawa si Cyrus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2225. Ano? Yan ang pinaka-nakakatawang joke na narinig ko sa buong buhay ko. I can't believe they are asking Levi to work hard. Maging si Mia at Winona ay seryosong nakatingin sa direksyon ni Levi. Bagamat hindi na si Levi ang pinakamalakas na manlalaban sa panahon na ito, naniniwala sila na makakakuha siya ng pagkakataon na muling maging isang tiyak na manlalaban. Kahit na maliit ang mga pagkakataon, mayroon pa ring pag-asa. Si Levi ay tiyak na kukuha ng pagkakataon na ipahayag ang kanyang sarili hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, siya ay may sapat na kasanayan.
Napatingin ang lahat sa kanya, naglalaro ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Hindi alam ni Levi kung paano magre-react, dahil inisip nila na ang kanyang kakayahan ay natigil sa 1 oras mula noong 3 taon na ang nakakaraan. Umunlad ka, ganoon din ako. Sa tingin mo wala ba akong ginawa sa nakalipas na 3 taon? Kung wala akong gagawin, paano ako makakatakas sa Prison of Darkness? Isang galit na si Cyrus ang nagsabi, hindi mo alam kung gaano siya kalakas. How dare you mock him for being weak? Nakamit mo lang ang tagumpay, ngunit nasa tuktok siya sa mahabang panahon. Ngayon, lampas na siya doon. Ginawa ni Cyrus ang kanyang makakaya upang ilarawan ang pagkakaiba sa pagitan ng Masa at Levi. Nakamit lang nila ang tagumpay, ngunit si Levi ay isa ng banal na nilalang. Napalingon ang lahat kay Cyrus na parang tanga. 3 taon na ang nakalipas, maaaring siya na ang pinakamalakas na manlalaban sa mundo at kayang harapin ang Lab of Gods ng mag-isa. Pero hindi mo siya pwedeng sambahin ng bulag. Iba na ang panahon ngayon, at ang lakas niya ay nasa gitna ng hierarchy. Masyado kang matagal na ikinukulong. Napakahalaga na maunawaan ang bagong henerasyon ngayon. Oo, tingin mo pa ba top fighter ka? Halika, mag-away tayo. Galit na tutol ng iba. Ang nag-iisang pagsasanay ni Cyrus ay hindi naging maganda nang makulong siya at nauwi sa kaunting pagbuti. Siya ay karaniwang ang parehong tao, siya ay 3 taon na ang nakakaraan. Malinaw, hindi siya katugma para sa Asher Dragon, Kirin, at sa iba pa. Hoy, napalunok siya, nawalan ng salita. Siya lamang ang may kasalanan sa kanyang sarili kung bakit hindi siya umasenso sa nakalipas na 3 taon. Kung hindi siya mabubuli ng mga kabataang ito. Umiling si Levi sa inis. Talagang nakalimutan nila ang tungkol sa libro ng teknik. Hindi ko naman sila masisisi. Kung may iba pang gumagana ng mas mahusay at mas mabilis, pipiliin ko rin iyon. At saka, alam niyang hindi aaminin ng mga kasama niya ang pagkatalo. Nais nilang maging mas malakas, tulad niya, o kahit na lumampas sa kanyang lakas upang maprotektahan nila si Erudia. Kaya naman, normal para sa kanila na pumili ng mga diskarte o kasanayan sa pagsasanay na mas mabilis na gumana. Ang kanilang pambihirang antas ng pagpaparaya at kasipagan ay nagbigay daan sa kanila na umunlad ng mabilis at napunta sa ranggo sa Divine Leaderboard. Hindi sila sinisisi ni Levi. Pagkatapos ng lahat ay may karapatang pumili kung ano ang gusto nila. Hindi niya pipiliin ang kanyang mga kasama. Sa ngayon, may lalagay lang niya ang kanyang pag-asa sa kanyang mga disipulo at sa Team of Secret Warriors. Hindi nila nakalimutan ang mga diskarte, tama. Kung tutuusin, nag-improve lang sila sa tulong ng technique book. Tanghali, nabalitaan ni Levi na ito ang pinakalumang aklat ng pamamaraang kailanman. Noong una ay naisip niya na si River Zero ang pinakasinaunang kasanayang mayroon, ngunit napagtanto niyang mali siya. Ang River Zero ay isang uri lamang ng kasanayan, at ang aklat ng pamamaraan ay ang nakalimutang mga pangunahing kasanayan sa pamamaraan. Ang lahat ay natututo ng mga pangunahing kaalaman sa lahat ng oras at natural na naisip na ang libro ay hindi mahalaga. Sa katunayan, ang mga pangunahing pamamaraan ay ang pinakaluma at nakakatakot na mga diskarte sa lahat. Maya-maya, lumapit sa kanya si Floyd at iba pa. Umaasa na nagliwanag ang mga mata ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2226. Katulad ng 3 taon nakaraan. Dumating ang mahigit 100 mga disipulo ni Levi, na sinundan ng koponan ng mga lihim na mandirigma ni Levi. Hindi na nila kailangang itago ang kanilang sarili, sapagkat sila ay mga mandirigma na ngayon. Pagkatapos ng pag-alis ni Levi, si Floyd ang naging pinuno nila para makapagpatuloy sila sa pag-aambag kay Erudia. Guro, excited nilang bati sa kanya. Tuwang-tuwa sila gaya ng Asher Dragon at ng iba pa. Matapos marinig ang balita ng pagbabalik ni Levi, nagmadali silang pumunta sa Northampton. Mabuti. Fighters na kayong lahat, puri ni Levi habang nakangisi. Tulad ng Asher Dragon at ang iba pa, si Floyd at ang kanyang mga tauhan ay mga mahuhusay ng manlalaban. Si Floyd mismo ay kapantay ng Asher Dragon, Kirin, at iba pa. Pati si Shade, ang pinuno ng Team of Secret Warriors. Kung ganito kalakas ang 3 taon na ang nakakaraan, hindi na sila kailangang itago ni Levi.
Lamang niyang utusan sila na ibagsak ang sino mang maaaring magtangkang sumalungat sa kanila. Kahit na ang Lab of Gods ay hindi maiiwasan. Malaki ang pag-unlad nila. Bagamat naging mga mandirigma ang kanyang mga alagad at nasasakupan, hindi man lang natuwa si Levi. Iyon ay dahil ang kanyang huling pag-asa ay natanggal. Wala sa kanyang mga alagad ang nagpatuloy sa paggamit ng aklat ng pamamaraan. Puno ng halo-halong elemento at enerhiya ang kanilang mga katawan. Maliwanag, nagsanay sila ng iba pang mga kasanayan at pamamaraan sa paglipas ng mga taon. Uminom din sila ng iba pang gamot at binago pa ang kanilang DNA gamit ang pinakabagong teknolohiyang magagamit. Ginamit nila ang lahat ng magagamit na paraan upang gamitin ang kanilang lakas. Habang sila ay nagtagumpay na maging mas malakas, ang iba ay iginagalang sila na parang mga Diyos. Kung ang isang tao ay pipiliin na maging 10 beses o 10,000 beses na mas malakas sa loob ng 3 taon, ano ang pipiliin ng isa? Walang alinlangan ang huli, syempre. Naabot nila ang gusto nila. Sinulyapan ni Levi ang kanyang mga alagad na pawang mga mandirigma, ngunit wala ni isa sa kanila ang natigil sa paggamit ng kanyang aklat ng teknik. Umiling siya bilang pagbibitiw. Gayunpaman, hindi nila ito kasalanan, dahil ginawa niya ang parehong bagay sa nakaraan. Kahit na hindi siya sumuko sa technique book, hindi niya ito pinansin at inilagay ang kanyang pag-asa sa Forbidden Technique. Ang kanyang trump card ay ang Forbidden Technique, kaya natural na napabayan niya ang mga pangunahing pamamaraan at natapos na sa parehong antas sa loob ng ilang panahon. Pinakamahalaga, pinaalalahanan siya ng kanyang mentor na huwag gamitin ang Forbidden Technique maliban kung ito ang huling paraan o panganib na harapin ang mas maraming problema sa hinaharap. Hanggang sa kalaunan ay napagtanto ni Levi na ito ay isang pagsubok na itinakda ng kanyang tagapagturo. Ang Forbidden Technique ay sapat na makapangyarihan para kay Levi ay hindi magaganap 3 taon na ang nakakaraan, ngunit ito rin ay naging isang malaking hadlang habang siya ay umaasa dito. Isa itong pagsubok para sa kanya. Sa kabutihang palad, si Levi ay nakulong sa Prison of Darkness sa bandang huli bago pa man namulat sa kanya ang lahat. Ang ilang mga bagay ay maaaring mukhang kapaki-pakinabang ngunit magiging itinuturing ng isang tao. Kaya naman, isinuko ni Levi ang Forbidden Technique at tumuon sa pag-aaral sa mga pangunahing pamamaraan para makarating sa kung nasaan siya ngayon. Lahat ito ay bahagi at bahagi ng paglaki. Gayunpaman, iba ang paglaki ni Levi. Pagkatapos ng lahat, gumawa sila ng isang shortcut para sumulong sa pinakamabilis na paraan na posible. Kung wala ang proseso ng pagtitipon at pag-iipon, ito ay magiging isang disbentaha para sa kanilang pag-unlad sa hinaharap. Master, ikaw. Natigilan si Floyd habang nag-aalinlangan niyang sinusuri si Levi. Nang sabihin ng iba na si Levi ay isang karaniwang manlalaban sa panahong ito, tumanggi siyang paniwalaan ito. Siya ay may opinyon na si Levi ay maaaring umunlad kung ang huli ay sapat na maswerte. Nako, hindi nangyari iyon. Si Levi ay siya pa rin ang dating ng 3 taon na ang nakakaraan. Well, sa pagkuha sa kanyang kakaibang reaksyon, tanong ni Levi, ano ang mali? Guro, ang iyong lakas ba ay katulad noong nakaraang 3 taon? Bulalas ni Floyd. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2227. Pa rin ang pinakamalakas ng panahon. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan ng pagniwi ng iba bago siya tinitigan ng masama. Malinaw nilang sinisisi siya sa pagiging malupit na tapat. Sa katunayan, iisa ang naisip nilang lahat, hindi man lang umunlad si Levi sa nakalipas na 3 taon. Iyon ang akala nila, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na sabihin iyon. Bakit sinabi ni Floyd ng malakas? Siya ang aming Panginoon, kung tutuusin. Bagamat walang tuntuning nagsasaad na ang isang disipulo ay hindi maaaring maging mas malakas kaysa sa kanyang Panginoon, kailangan pa rin natin siyang igalang. Ang palagiang mga paalala ay parang iniinsulto nila si Levi. Kinabahan si Kirin at ang iba pa, dahil ipinaliwanag nila ang parehong bagay kay Levi kanina. Uulitin ba ni Floyd ang parehong bagay? Sa ngayon, napagtanto ni Floyd kung gaano siya kapurol. Pagkatapos tumaas sa mga ranggo, hindi na kailangan para sa kanya na manatili sa dilim. Siya ay prangka at nauwi sa pag-blur ng kanyang matapat na pag-iisip. Lahat ng naruroon ay binigyan si Levi ng balisang mga titig, dahil siya pa rin ang kanilang Panginoon. Ngumiti lang si Levi.
Sa tingin mo mas malakas ka kaysa sa akin, tama ba? Hindi, Master. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ikaw ang palaging pinakamalakas sa akin. Giit ni Floyd. Oo, ikaw ang pinakamalakas na tao sa aming puso. Lahat ng iba ay tumunog. Siyempre, nagsisinungaling sila sa pamamagitan ng kanilang mga ngipin. Ito ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang amo. Sa katunayan, inakala nilang mas mahina si Levi kaysa sa kanila. Master, huwag kang mag-alala. Maipagmamalaki mo kami. Maari naming sakupin ang iyong misyon. Bulalas ni Floyd at ng iba pa. Walang babala, ipinahayag ni Levi, magiging tapat ako sa iyo. 3 taon na ang nakararaan, nasa tuktok ako. Ngayon, nasa peak pa rin ako. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang marinig nila ang kanyang anunsyo. Gayunpaman, wala silang sinabi dahil ang parehong pag-iisip ay nag-flash sa kanilang isipan. Masyadong matigas ang ulo ni Levi para aminin na mas mahina siya kaysa sa kanyang mga alagad. Ayaw niyang mapahiya ang sarili niya. Ang mga matatandang nagtatago sa mga anino ay umiling. Sa tingin ko, hindi siya matigas ang ulo at hindi rin masyadong mapagmataas. Seryoso siyang naniniwala na siya pa rin ang pinakamalakas. Marahil ay clueless pa rin siya kung gaano kalakas at kalupit ang bagong panahon. Hindi niya lang alam ang lugar niya. Dahil walang umimik, ngumiti si Levi ng pilit at umikot para umalis. Bago pa siya masundan ng iba ay pinigilan na sila ni Kirin. Hayaan mo siyang mag-isa sandali. Nag-overboard ka kanina. Minsan, hindi na kailangang maging mapurol. Siguradong nasaktan mo ang kanyang damdamin. Sa tingin mo ba hindi niya alam ang lugar niya? Na hindi siya kasing lakas natin. Galit na dagdag ni Phoenix, oo. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan sa ngayon. Ganon din ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa pwesto niya. Tsaka siya ang top fighter noon. Ngayong mas mahina na siya sa amin, normal na sa kanya ang sama ng loob. Paano mo siya patuloy na insultuhan? Iminungkahi ni Floyd, kasalanan ko. Ngunit matutulungan natin siya sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa ganoong paraan ay makakatulong tayo na mabigyan siya ng kaunting panahon at pagkakataon para mabuti ang kanyang galing. Parang magang ideya iyan. Mukhang maganda ang mungkahi ni Floyd. Ano man ang mangyari, mayroon kaming lubos na paggalang sa kanya. Mag-isip tayong lahat ng mga paraan para gumampanan ang sitwasyon para sa kapakanan niya. Tandaan mo, tigilan mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Tingnan mo kung paano siya umalis dahil nahihiya siya. Akala nila ay kasinungalingan lang ang sinasabi ni Levi na nasa rurok pa lang siya para maisalba ang pride niya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2228. Wala sa kanila ang may ideya na nagsasabi si Levi ng totoo kahit na tinawag siya ni Cyrus na isang banal na nilalang. Biglang may naalala si Levi, si Forlivia. Masyado siyang engrossed sa kanyang mga alagad at mga kasama. Tingnan natin kung si Evie ay natigil sa paggamit ng libro ng pamamaraan. Nang matagpuan niya ito, natuwa siyang makitang nagsasanay ito ng mga pangunahing pamamaraan na itinuro nito sa kanya. Sandaling sumulyap si Levi sa kanya. Bagamat itinuro sa kanya ng mga elder ang mga tradisyonal na diskarte ni Erudia sa halip na iba't ibang kasanayang sinanay ni Floyd at ng iba pa, hindi siya tumigil sa pagsasanay sa mga pangunahing pamamaraan na itinuro nito sa kanya. Daddy, masayang tumakbo si Forlivia papunta sa kanya. Evie, nasanay ka na ba sa teknik na itinuro ko sa iyo noon? Humihingal na tanong ni Levi. Matapos ang mahabang pagkabigo, sa wakas ay nakahanap na siya ng aliw sa Forlivia. Mariing tumango si Forlivia. Oo, pinapractice ko na to all the while. Alam kong hindi ka magsisinungaling sa akin, Daddy. Bukod dito, ang diskarteng ito ay ang pinakamagandang nakita ko. Ipagpapatuloy ko ito sa pagsasanay. Gayun din, natuklasan ko ang isang kamangha-manghang bagay tungkol dito. Sinimulan niyang ipaliwanag ang mahiwagang ngunit kamangha-manghang pagtuklas ng pamamaraan. The more she revealed, the more na natulala si Levi. Ang galing ni Evie. Hindi ako makapaniwala na siya mismo ang nakatuklas nito. Siguradong mas malakas siya sa akin. Her lips pouted unhappily, Forlivia complained, ngunit sinabi sa akin ng mga masters ko na talikuran ko na ang teknik na may dahilan na sapat na ang basic skills ko.
Inangkin nila ang aklat ng pamamaraan ay masyadong basic at inaalok na magturo sa akin ng mas malakas at mas mahusay na mga diskarte. Hindi ako makapaniwala na sinabi nila na ang pagsasanay sa pamamaraan ay isang pag-aaksaya ng oras. Kaya ba nasanay ka sa palihim? Tanong ni Levi. Tumanggaw si Forlivia sa kanya. Oo, palihim ko itong pinagsasanay. Alam ng mga master kung ano ang ginagawa ko, bagaman. Ang pamamaraan ay maaaring mukhang walang silbi sa ngayon, ngunit dahil wala itong anumang epekto, pumikit sila at pinahintulutan akong magpatuloy sa pagsasanay ng palihim. Bumalik sa mga anino, ang mga matatanda ay tumatawag sa kanilang mga ulo bilang maluwag. Oo, natuklasan nila na si Forlivia ay nagsasanay ng libro ng pamamaraan ng palihim. Dahil wala namang side effect, hindi nila napigilan ang pag-practice nito. Kung tutuusin, labis nilang hinahangaan siya. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Levi sa direksyon ni Forlivia. Evie, simula ngayon, kalimutan mo na ang lahat ng itinuro sa iyo ng mga masters mo at tumutok sa teknik. Ang mga epekto ay hindi kaagad, ngunit malalaman mo sa lalong madaling panahon kung tumutok ka sa pagmaster ng mga pangunahing pamamaraan. Sandaling nag-alinlangan si Forlivia. Well, bagaman nagtiwala siya kay Levi, parang mali na kalimutan ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang mga amo. Magagalit sila dito. Tama siya, dahil nagngangalit na sa galit ang mga matatanda. May tiwala ako sa iyo, Daddy, pero kanina ko pa sinasanay ang mga bagay na itinuro nila sa akin. Kung isusuko ko sila, siguradong magagalit sila. Bakit hindi ko i-practice lahat? Mungkahi niya. Isang walang magawang ngiti si Levi. Evie, alam kong iginagalang mo sila, ngunit kailangan mong tumuon sa pamamaraan ngayon. Huminto muna siya bago idinagdag, I will not force you, though. Isipin mo ito at bigyan mo ako ng sagot bukas. Okay lang kung tumanggi ka. Hindi napigilan ni Levi ang sarili na pilitin si Forlivia na magdesisyon kaagad. Sige, Daddy, pag-iisipan ko. Saglit na tumanggo si Forlivia. Sa sandaling lumabas si Levi, galit na sumugod sa kanya ang mga matatanda. Levi Garrison, anong kalokohan ang binitawan mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2229. Hindi kanyang kapareha. How dare you ask Evie to forget everything we teach her and focus on the basic techniques instead? Nababaliw ka na ba? Sumirit si Celia. Tumanggo lang si Levi, walang pakialam. Oo, oras na para kalimutan ni Evie ang mga teknikal na itinuro mo sa kanya, dahil natuklasan niya ang sikreto ng aking pamamaraan. Ito ang kanyang kinabukasan. Maaaring siya ay isang mahusay na manlalaban sa iyong mga diskarte, ngunit sa akin, siya ang magiging pinakamalakas na manlalaban kailanman. Nagtawanan ang mga matatanda at tumingin kay Levi na parang tanga. Siya ang magiging pinakamalakas na manlalaban sa kanyang pamamaraan. Joke ba yun? Alam ng mga matatanda ang tungkol sa pagsasanay niya sa pamamaraan at pinag-aralan pa nga ito ng husto. Ito ay, sa katunayan, ang pinakaperpektong pangunahing pamamaraan na maaaring sanayin ng isa. Noong unang dumating si Forlivia, sinuri nila siya ng maigi at pinuri si Levi sa pagtiyak na mayroon siyang mga pangunahing kasanayan. Ang kanyang talento ay hindi nasayang, at hindi siya gumawa ng anumang mga ditor. Gayunpaman, ang pamamaraan na iyon ay kapaki-pakinabang lamang para sa mga pangunahing kaalaman. Kinailangan ni Forlivia na sanayin ang mas mahusay na mga kasanayan upang umunlad. Ang mga pangunahing kaalaman ay simula pa lamang, at wala na silang silbi sa isang henyo na tulad niya. Balita ko 3 taon na siyang nakakulong. Nawala na ba siya sa isip niya? Sa tingin ba niya ay may kukumpara pa rin siya sa mga manlalaban ngayon? How dare you ask Evie na kalimutan ang mga teknik na itinuro namin sa kanya? Nagalit sila sa hiling ni Levi. Levi, wala ka sa ngayon. Moderate fighter ka na lang ngayon, at kahit ang mga kasama mo ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan kahit masakit. Ang pamamaraan na napakataas ng iniisip mo ay hindi na ginagamit sa panahong ito. Ito ay halos walang halaga. Oo, napaka-basic. 3 taon na ang nakalilipas, maraming katulad na pamamaraan, pabayaan na ngayon. Maraming mga kumpanya ang maaari na ngayong baguhin ang aming mga katawan upang bigyan kami ng pinakamahusay na pangangatawan, kumpleto sa mga pangunahing kaalaman.
Levi, kahit na top fighter ka 3 years ago, hindi ka namin kakampi ngayon. Sa bagong panahon, ikaw ay walang iba kundi isang mahina kapag tayo ay nasa tuktok pa. Ipagpipilitan mo pa rin bang hilingin kay Evie na sumuko sa aming mga diskarte? Imbes na tulungan mo siya, sinisira mo ang kinabukasan niya. Ayokong marinig mo ulit na sabihin yan. Nagalit ang mga matatanda at pinagsasabihan si Levi. Sa sandaling iyon, lumitaw si Cyrus at sinabi sa mga matatanda, maaaring malakas kayo, ngunit hindi kayo ang kalaban ni Mr. Garrison. Nako, isa pang kalokohan. Siguradong nabaliw na sila pagkatapos ng 3 taon. Wala tayong dapat gawin. Malalaman nila sa lalong madaling panahon kung gaano sila kawalang kapangyarihan. Naghiyawan ang mga matatanda. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga mandirigma na nagtitipon sa Northampton. Karamihan sa kanila ay mga kaaway ni Levi, kaya tiyak na gusto nilang talunin siya. Hindi na kailangang kumilos sila. Huwag mo nang pilitin si Evie, babala nila bago mawala sa paningin. Napaisip si Levi, hindi ko pipilitin si Evie. Napipili niya kung ano ang gusto niya. Kahit anong piliin niya, hindi ko siya masisisi. Kaya, iyon ang huling narinig ni Forlivia mula sa kanya. Tingnan, ang aming babala ay gumana. Tiyak na natatakot siyang sabihin ito kay Evie ngayon. Akala nila ay natatakot siyang banggitin pa ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2230. Ito ay pagmamahal ng isang ama para sa isang anak na babae. Susuportahan siya ni Levi kahit ano pa ang piliin niya. Dad, pwede bang huwag mo akong pilitin dito? Kailangan kong pag-isipan ito, sabi ni Forlivia. Walang problema, susuportahan kita kahit anong piliin mo. Tinapik ni Levi ang ulo ni Forlivia. Sa mga anino, lahat ng matatanda ay natuwa nang marinig iyon. Napakabait na bata ni Evie. Kahit nagdesisyon na siya, sinabi niya sa kanyang ama na pag-isipan niya ito para hindi masira ang pride ng kanyang ama. Oo, sinisikap ng batang ito na maging patas. Ayaw niyang malungkot si Levi. Siya ay talagang isang mahusay na bata, ngunit kailangan niyang magkaroon ng isang ama tulad ni Levi sa lahat ng bagay. Napabuntong hininga ang mga matatanda. Sa kanila, tiyak na uunahin ng Forlivia ang kanilang mga diskarte. Kung tutuusin, walang tiyak na oras ang kanilang itinuro. Ito ang magiging pinakamalakas anuman ang pagbabago ng panahon. Pagkatapos noon, mas marami pang kaibigan ni Levi ang nagpakita. Lumipas ang 3 taon, at hindi na sila katulad ng dati. Lahat sila ay naging makapangyarihang mandirigma. Ngunit hindi lang iyon. Maliban sa kanila, mas maraming tao ang nagsimulang lumitaw. Nandoon silang lahat para maghanap ng mali kina Levi at Zoe. Hinihiling ng buong mundo ang pagbitay kay Zoe, at ang mga bagay ay lalong lumalala. Lahat ng krimen na ginawa niya sa loob ng 3 taon na iyon ay nalantad, sunod-sunod. May mga video footage, mga larawan, at nakasulat sa mga detalye, lahat ay malinaw na naglalarawan sa buong koleksyon ng bawat pagpatay na ginawa niya. Mayroong kahit na mga tao na naglista ng lahat ng kanyang mga biktima. At ang bilang ay nakakatakot. Ang sitwasyon ay nagiging out of hand. Pinagalitan ni Zoe ang buong mundo at naging isang pangkalahatang kaaway. Sa sandaling iyon, gusto ng lahat na makuha ang kanilang mga kamay sa kanya. Gusto nilang tamasahin ang kasiyahan ng pagbabalat ng kanyang buhay at pag-inom ng kanyang dugo. Ang galit ng mundo ay hindi isang bagay na madaling pigilan o kalmado. Hindi mabilang na mga tao ang humihingi ng kamatayan ni Zoe habang lumalala ang sitwasyon sa bawat minuto. Ang galit nila ay hindi masusupol maliban kung si Zoe ay namatay. Nang makita kung paano umunlad ang mga bagay-bagay, napataas ang kilay ni Levi habang nadidilim ang kanyang ekspresyon. Alam niyang si Dark Emperor ang nagpapaypay ng apoy sa likod ng mga eksena. Lahat ito ay bahagi ng plano ni Dark Emperor sa bawat lalaking pinatay ni Zoe at lahat ng bagay na ginawa niya. Ang sabi, ang pagpatay ay pinapatay pa rin. Hindi maikakailang may dugo si Zoe sa kanyang mga kamay, at may kailangang gawin. Kita mo, ito ang binabalak ng iyong amo. Iyong execution. Turo ni Levi kay Zoe. Imposible yan. Umiling si Zoe. At saka, ginawa ko lahat yan para sayo. Pinatay ko ang lahat ng taong iyon dahil gusto kitang ipaghiganti. Paano mo ako matutuwa ng ganyan?
Huwag mong siran ang aking amo. Napabuntong hininga si Levi nang marinig iyon. Sa isang gabi, daan-daang libong mandirigma ang nagtipon sa Northampton. At dumarami pa ang bilang. Tinatansya na ang bilang ay malamang na doble sa pagtatapos. Nagsama-sama ang lahat at bumuo ng Demon Slayer Alliance para tugisin ang demonyong nagngangalang Zoe Lopez. Kuwait. Samantala, nanatili si Levi kay Kirin at sa lote. Boss, mahihirapan kaming protektahan kayo ni Zoe. Pero sa tingin ko, makakapagbukas tayo ng landas para makatakas kayong dalawa. Pagkatapos nito, maaari kang umalis sa Erodia at maghanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Tama na, boss. Ilalagay namin ang aming buhay sa linya para matiyak na makakatakas ka ng hindi nasaktan. Magtiwala ka sa amin. Lahat ay pamwesto habang si Cyrus ay nakatingin lang sa kanila ng masama. Sa palagay mo ba ay kailangan niya ang iyong proteksyon? O tama na, biglang bulalas ni Levi. Talagang maganda ang takbo ng Garrison Industry. Pero balita ko nagbago na ang may-ari. Ito ay pagmamay-ari na ngayon ng The Cardinal Hall General. Totoo ba yan? About that, nag-iba ang ekspresyon ng lahat ng marinig ang tanong na iyon. Sa tingin ko mas mabuti kung ipaliwanag ko, sabi ni Rogue Slayer. Ang Cardinal Hall General na naging bagong may-ari ay talagang ang pinakamahusay na solusyon noon. Ang mga resulta na ginawa niya pagkatapos ng pagkuha ay patunay. Ang Garrison Industry ay naging isang piling puwersa, at lahat tayo ay naging piling mandirigma. Tumango ang bawat isa bilang pagsang-ayon. Lahat sila ay may pananampalataya kay Edmund. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2231. Ang kapalit. Anuman, ang mga resulta ay nagsalita para sa sarili nito. Mula nang kunin ni Edmund ang Garrison Industry, mabilis itong tumaas sa mga ranggo. Ang Garrison Industry ay wala sa kasalukuyang posisyon nito kung hindi dahil kay Edmund. Kung ito ay sino man, ang Garrison Industry ay hindi makakamit ang lakas na maihahambing sa kung ano ang mayroon ito sa kasalukuyan. Nagawa lamang nitong maging isa sa mga nangungunang paksayon at tumayo sa Maya Industries dahil malakas si Edmund. Pinamahalaan niya ang lahat gamit ang isang kamay na bakal at nagkaroon ng background at katayuan para ay back up siya. Walang ibang makakagawa ng parehong epekto. Kaya naman, buong pusong iginagalang ng lahat sa Garrison Industry si Edmund. Kahit na ang mga suwail tulad ni Kirin, na sa una ay nag-aatubili, ay nakumbinsi ni Edmund. Malinaw na ibang lahi ang lalaking iyon. Malaki rin ang naging papel niya sa pagtulong kay Kirin at sa iba pa na magiging sila. Palaging ibibigay sa kanila ni Edmund ang pinakamahusay na pamamaraan at mga pandagdag, na binabaliwala ang salungatan sa nakaraan. Noon, lahat ng nasa Garrison Industry ay kumbinsido na si Edmund ang bagong boss ng lugar, at si Levi lang ang founder. Nagkaroon ng malawak na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Oo, iyon ang mga katotohanan, boss. Ang Garrison Industry ay kung nasaan ito ngayon dahil sa The Cardinal Hall General. Nagkaisa ang lahat, ngumisi si Levi. So, ang Garrison Industry ay kabilang sa The Cardinal Hall General ngayon. Pagkasabi niya noon ay biglang naging malamig ang kapaligiran at tumahimik ang lahat. Walang nang-ahas na magsabi ng isa pang salita, kahit ang Rogue Slayer. Isang mahabang katahimikan ang nangyari. Sabi nga, may sagot na si Levi. Ang katahimikan ang naging sagot. Ayos lang guys, huwag masyadong seryosohin. Nagtatanong lang ako. Ngumiti si Levi. Pero sabihin mo sa akin, okay lang ba kayo sa The Cardinal Hall General na namamahala sa Garrison Industry? Maging tapat, ayoko ng katahimikan. Tungkol dyan, nagkatinginan ang lahat matapos marinig ang tanong ni Levi. Sir, tinanggap ko po siya ng buong puso. Si Rogue Slayer ang unang humakbang. At nagdulot iyon ng domino effect habang sunod-sunod na lumabas si Kirin at ang iba pa. Ako rin. Pareho dito. Humakbang din si Winona at sinabing, well, you can put it this way. Noong nakaraan, mayroon ka ni Erodia. Ngayon, si Erodia ay may The Cardinal Hall General. Tinanggap ng lahat si Edmund. Sige, iyon lang ang kailangan kong marinig. Nag-aalala lang ako na baka nagtatrabaho kayo para sa kanya ng may pagmamakaawa. Ngumiti si Levi. Tuwang-tuwa siya nang makitang umuunlad ang Garrison Industry.
Hindi naging problema ang pagiging in charge ni Edmund. Kung tutuusin, lahat sila ay puwersa ni Erudia. Naisip niya kung mas malakas sila, mas mabuti para kay Erudia. Hindi siya naabala nito. Sa halip, ipagdiwang niya talaga ang tagumpay. Gayunpaman, ang pangunahing kahulugan ng kanyang mga tanong ay nabaluktot nang makarating ang mga ito sa pandinig ng lahat. Inakala ng lahat na nabalisa si Levi dahil nawalan siya ng pagmamay-ari sa Garrison Industry at nakaramdam siya ng kawalan. Kung tutuusin, imposibleng bawiin iyon pabalik kay Edmund. Sir, hindi mahalaga kung sino ang namamahala basta maunlad ang Garrison Industry, di ba? On the grander scheme of things, masasabi mong si Erudia talaga ang may-ari ng Garrison Industry. Nagkusa si Rogue Slayer para aliwin si Levi. Tama na, boss. Nagsumikap ka. Ngayon na ang oras para magpahinga ka. Ang iba ay tumunog. Narinig ko na may gustong bawiin ang Garrison Industry. Tama ba? Sa mismong oras na iyon, isang boses ang narinig. At biglang sumulpat sa kanila si Edmund sa sumunod na segundo. Sa likod niya ay ang apat na banal na general. Sir, hindi ito ang iniisip mo. Na-curious lang si boss. Agad namang nagpaliwanag si Kirin at ang lote. Natatakot silang mag-away sina Levi at Edmund dahil hindi ito isang beses na nangyari ito. Ganun ba? Gayunpaman, hindi iyon naramdaman. Natitiyak kung may gustong bawiin iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2232. Sabay-sabay, naglakad si Edmund sa harap ni Levi at tinitigan ang mga mata nito. Anong masasabi mo, Levi Garrison? Kahit sino ay makakapagsabi na sinasadya siya ni Edmund. Dahil doon, naging mabigat ang kapaligiran para bang isang away ay sumiklab sa anumang segundo. Basta para sa ikabubuti ni Erudia, sa totoo lang wala akong pakialam kung sino ang may-ari ng Garrison Industry. Maaari silang maging mga aso o pusa para sa lahat ng mahalaga. Mahinahong sabi ni Levi sa ilalim ng init ng nagbabagang tingin ni Edmund. Boom! Nagdulot agad ng kaguluhan ang sinabi ni Levi. Anong ibig mong sabihin dito? Sinong tinatawag mong aso't pusa? Wala ang mga nasasakupan ni Edmund at itinuro ang kanilang mga daliri kay Levi. Lahat ng mga elite na iyon ay nakatitig sa kanya, nang gagalaiti na may intensyong pumatay. Sabay buntong hininga ni Kirin at ng iba pa. Heto na naman tayo. Alam na alam nila ang pagkatao ni Levi. Siya ay isang tipikal na sore loser, ang uri na walang sagot sa sinuman at ang pinakamahirap na hawakan. Sabi nga, hindi rin palpak si Edmund. Kaya, tiyak na magkakamali kung magbanggaan ang dalawang alpha male dahil wala sa kanila ang Outrez. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa kanilang mga antas ay napakalaki. Maaaring makipaglaban si Levi kung 3 taon na ang nakalipas, ngunit sa kasalukuyan, walang alinlangan na siya ay magiging dehado kung sila ay mag-uumpugan. Gayunpaman, ngumiti si Levi. Bakit ang sensitive mo? Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Iyan na ba ang natitira kay Levi Garrison? Noon, hindi ka lang magsasalita kundi maglalakad. Ngayon isa ka na lang slick talker. Napangisi si Edmund. Hahaha, tama iyan. Ang tanging bagay na maaari mong gawin ay makipag-usap ngayon. Napaka-pile mo. Gusto mo talagang maging tagapagligtas, noon, di ba, Levi? Laging ikaw ang unang lalaking makakarating sa frontline at agawin ang lahat ng kaluwalhatian bago mo sila ibigay sa The Cardinal Hall. Wala kang iba kundi isang ipokrito. Sa tingin mo ba ay mangangailangan ang Cardinal Hall ng awa mula sa isang tulad mo? Ang mga tao mula sa The Cardinal Hall ay nagpahayag ng kanilang opinyon. Bakit hindi ka magiging babae ngayon, Levi? Hahayaan mong gawin ang lahat. Ipinapangako ko sa iyo na walang makialam. Hahaha, duda ako na magagawa niya ang anumang bagay ngayon. Sa kahinaan niya ngayon, baka mapatay lang siya kapag nakatapak na siya sa labas ng Erudia. Totoo yan. Walang paraan na maaari siyang maging bayani sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang mga banal na general ay lantarang tinatalakay si Levi, ngunit walang sino man sa mga kaibigan o alagad ni Levi ang nagsabi ng anumang bagay upang gumanti. Iyon ang mga katotohanan, pagkatapos ng lahat. Sa kasalukuyan, sa katamtamang kapangyarihan ni Levi at mga kasanayan sa pakikipaglaban, ang pag-alis kay Erudia ay nagtataguyod ng tiyak na kamatayan. Kaya,
Talagang kailangan niya ng mga escort para sa proteksyon. Napangisi si Edmund. Nagdududa ako na tatanggapin ito ng sinuman kahit na bumaba ako at ibalik sa iyo ang Garrison Industry, Levi. Napatingin si Edmund kay Kirin at sa iba pa. Hindi rin naman siguro nila tatanggapin. Mahalagang tungkulin iyon sa ngayon dahil nakakaapekto ito sa kinabukasan ni Erudia. Sigurado ako na gusto nila ng isang taong may kakayahan sa Taiman. Sa pagkakataong ito, si Rogue Slayer at ang iba pa ay tahimik. Iyon ang katotohanan. Kahit na pinahintulutan ito ni Kirin at ng lote, tiyak na tatanggihan ng daan-daang libong tao sa Garrison Industry ang paniwalang iyon. Hindi ako interesado dyan. Makuha mo ito. Makakapag-relax na ako after knowing na ikaw ang nagbabantay sa lahat. Sabi ni Levi. Hahaha, narinig niyo ba yon? Sinusubukan ni Levi na bigyan ang kanyang sarili ng paraan palabas. Anong biro? Paano ang dating piling mandirigma, ang Diyos ng digmaan ni Erudia, ang Haring Corona, ay magiging isang mababang nilalang? Inakala ng lahat na umaatres si Levi dahil sa takot. Kaya, pinandilatan ni DG Gemini ng mga banal na general si Levi. Naaalala mo ba ang laban natin sa Cardinal Hall 3 years ago? Gusto kong ipagpatuloy ang laban na iyon, pero ayoko talagang isipin ng iba na binubuli kita. Napaawang ang labi ni Levi. Cut the crap and come at me then. Lahat kayo. Sa sandaling ihulog niya ang bambang iyon, si DG Gemini ay nagalit. Ikaw ang humiling nito, Levi. Ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2233. Kahit sino ay mananalo. Nais ni DG Gemini na turuan ng leksyon si Levi mula noong 3 taon na ang nakakaraan. Walang paraan na siya ay sumuko sa isang pagkakataon na tulad nito. Halatang gusto lang niyang itulak si Levi. Lalo na nang makitang ganoon pa rin ang yabang ni Levi. Kaya naman, walang nakialam. Para naman kay Kirin at sa iba pa, gusto nilang tulungan si Levi, ngunit pinigilan sila ni Edmund sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Agad namang tumawa si Cyrus. Anong ED*T? Masyado kang mahina para labanan siya ng mag-isa. Dapat sumali kayong lahat, kasama ka, the Cardinal Hall General. Panunuyan niyang bulas habang nakatingin kay DG Gemini. Hayaan mo lang siyang tapusin ito sa isang suntok at makatipid ng oras. Walang ibang gusto si Cyrus kundi ang mag-away sina Levi at the Cardinal Hall, kaya pinaypayan niya ang apoy. Mas alam niya ang tungkol sa lakas ni Levi kaysa sa iba. Walang alin lang ang madudurog ang Cardinal Hall kung mag-away ang dalawa. Sa sandaling iyon, gusto ni Cyrus na tulungan siya ni Levi na maghiganti sa the Cardinal Hall at mapahiya sila. Sa totoo lang, walang kailangang mamatay. Gusto lang niyang mapahiya ang the Cardinal Hall. At totoo nga, ang sinabi ni Cyrus ay nag-trigger sa mga lalaki mula sa the Cardinal Hall. Kayong dalawang mayabang na tanga. Sisirain ko kayong dalawa. Hindi na nakatiis si DG Gemini at naghanda na sa pag-atake. Maghintay. Biglang umalangaw-ngaw ang isang bumang na boses sa buong kalawakan. Ang pressure na nagmumula sa boses na iyon ay agad na nagpahid sa galit ni DG Gemini at nabasa ang aura na kanyang pinalabas. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang buong pulutong ng mga tao. Ito ay ang angkan ng Garrison. Sa harap ay si Donald Garrison, kasama sina Kenny at Tyrone Garrison sa kanyang tabi. Ito ay sa halip nakakatakot, upang sabihin ang hindi bababasa. Ang pasukan ay isang malinaw na mensahe, ito ay isang malinaw na pag-uudyok. Pagkatapos ng lahat, sila ang pinuno ng 10 malalaking paksayon. Tiyak na may karapatan silang humingi ng atensyon. Ginoo, Gemini, hindi pa ngayon ang oras. Maraming tao mula sa buong mundo ang naghahanap upang labanan siya ngayon. Hindi namin maaaring ipagpaliban mo ang kanyang ulo sa isang suntok. Pakiramdam nila na iwan sila. Dapat makuha ang lahat. Ang pagkakataong puntahan siya, sabi ni Donald na may ngiti sa labi. Napangiti si DG Gemini at ang mga lalaki mula sa The Cardinal Hall matapos marinig iyon. Hahaha, totoo yan. Napakaraming tao dyan na naghahanap upang patayin siya. Siguradong hindi ko siya mapapatay sa isang suntok lang. Maging si Edmund ay binigyan si Donald ng tingin ng pagsang-ayon. Nakikita ko na nakahanap kami ng bagay na mapagkakasunduan namin, kahit na palagi kaming nag-aaway. Sagot ni Edmund.
Alam nila ang tungkol sa bounty ng Garrison clan. Maliwanag na mahihirapan si Levi, at hindi makikialam ang Cardinal Hall. Sa sandaling iyon, nagtama ang tingin ni na Levi at Tyrone. Lumabas ka talaga. Hindi pa ba sapat ang awa na ipinakita ko sa iyo? Sabi ni Levi sa matigas na tono. Bakit hindi ko kaya? Tumawa si Tyrone. Nagbago na ang panahon. Sa totoo lang, hindi ako mangangahas kung ito ay 3 taon na ang nakalipas nang ikaw pa ang pinakamalakas na manlalaban sa mundo. Pero iba na ngayon. Mayroon akong mga elder ng Garrison clans na sumusuporta sa akin. Tsaka mas malakas ako sa iyo ngayon. Kaya kitang patayin mag-isa kahit walang tulong ng angkan. Tiwala siya sa lakas niya ngayon. Nag-crave pa siya ng one-on-one kay Levi, para lang matalo at mapahiya siya. Kailangan niya ng labasan para mailabas ang lahat ng kanyang nakukulong frustration. Dahil sa sinabi niya, tumahimik ang iba. Ang ilan ay nagpatibay pa. Si Tyrone ay isang napakatalino na manlalaban, ngunit isa rin siyang ganap na baliw. Yung tipong ilalagay niya ang buhay niya sa linya para lang mag-improve siya. Sa kasalukuyan, sapat na ang kanyang lakas para mailagay ang kanyang pangalan sa Divine Leaderboard. At ito ay makikita sa sandaling ito ang bagong Divine Leaderboard ay inihayag. Maaari pa nga siyang ituring na isa sa pinakamalakas na tao sa mundo. Ibig sabihin ay tiyak na mas malakas siya kaysa kay Levi. Iyon ay isang hindi may kakailan na katotohanan. Puff. At narito, mayroon kaming isa pang tao na nag-iisip na siya ang lahat ng iyon. Hindi napigilan ni Cyrus ang pagtawa. Lahat ng mga taong sumulpat ay parang mga clown sa kanya. Paano sila magiging kumpiyansa? Sa tingin ba nila ay may mananalo laban kay Levi? Iyon ang magiging biro ng siglo. Bakit wala kayong sinabi sa nagyayelong kapatagan nang lumitaw ang Skyward Sword? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2234. Pinaikot-ikot ang katotohanan. Si Levi din yun. Hindi ba't mas malakas kayong lahat sa kanya? Bakit 10,000 tao ang natangay sa isang pagwagayway lamang ng kanyang kamay? Sa kasalukuyan, walang pumapansin kay Cyrus. Samantala, ngumiti si Levi. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bumalik ng masunurin at manatili doon. Huwag mo akong ibalik sa iyo sa sarili ko. Mag-ingat ka sa bibig mo, walang pakundangan. Si Kenny at ang iba pang miyembro ng pamilya ay napatingin kay Levi. 3 taon na. Sa tingin mo ba hahayaan ka pa rin namin na sumama sa amin? Kami ang angkan ng Garrison. Ang pinuno ng 10 paksayon. Wala kang kontrol sa amin. Sa kabilang banda, ang iyong mga araw ay bilang. Nilabag mo ang mga pagsusuri sa bahay ng sinaunang angkan ng Garrison. Ang iyong kamatayan ay hindi maiiwasan. Kuwit, kinasusuklaman ng buong angkan ng Garrison si Levi dahil lahat sila ay binigyan siya ng nakamamatay na titig. Parang sinusubukan nilang patayin siya sa kanilang mga titig. Tumawa si Tyrone. Mayroon ka ba kung ano ang kinakailangan para sa akin magpakailanman, Levi? Ha. Pagkatapos, lumingon siya kay Donald at sinabing, Sir, ito ang nakikitang makasalanan ng angkan ng Garrison, si Levi Garrison. Napangiti si Donald ng dam-apo ang tingin niya kay Levi. So, ikaw Levi, kahit 3 taon ka nang nawala, nanatili ang iyong alamat. Madalas akong nakarinig ng mga kwento tungkol sa iyo mula sa mga tao sa paligid ko. Tungkol sa kung paano mo pinatay ang iyong sariling kapatid, kung paano mo ikinukulong ang iyong ama ng habang buhay, at kung paano mo pinamumuhay ang pamilya sa impyerno. Puro kahihiyan at insulto ang dulot mo sa buong pamilya at sangkatauhan. Huminto si Donald. Ayon sa mga alituntunin ng angkan, ikaw ay hinahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng 1,000 pagbawas. Sa gayon matutubos ang iyong mga kasalanan. Deklara ni Donald habang nagdilim agad ang ekspresyon niya. Ha, biglang humagalpak ng tawa si Levi. Napag-usapan ba nila kung paano nila pinahirapan ang aking ina at ako noon? Tanong ni Levi. Nagdilim ang ekspresyon ni Tyrone, Kenny, at iba pa nang marinig iyon. Lahat din ay may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha dahil alam nilang lahat ang nangyari. Kung ikukumpara sa kung paano tretuhin ng pamilyang Garrison si Levi at ang kanyang ina, ang parusa ni Levi sa kanila ay talagang masyadong maluwag. Kaya, ang angkan ni Garrison ay walang ibang dapat sisihin kundi ang kanilang sarili sa nangyari. Oo, alam ko.
Nakakagulat na tumango si Donald. Pero ano ang nangyari? Namatay ka ba? Hindi. Namatay ba ang nanay mo? Hindi. Wala man lang nawalan ng paa. Sa madaling salita, hindi kailanman ka ng pamilya ng aktwal na napinsala. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo si Damian, binaril ang iyong ama, at itinapon ang pamilya sa impyerno. Tumigil si Donald para huminga ng malalim. Yan ang totoo, Levi. At saka, ganyan ang trato sa inyong dalawa ng clan para sanayin kayo. Upang ikaw ng pinakamalupit na kapaligiran upang ikaw ay lumago. Tingnan mo ngayon. Faf, halos hindi na napigilan ni Levi ang pagtawa. Alam talaga ng lalaking ito kung paano ay twist ang mga katotohanan tulad ng ginawa ni Ben. Paano mo gagawing pagsasanay sa pamilya ang pang-aabuso sa bata ng ganoon? Wala ka bang kahihiyan? Hindi mo maintindihan kung gaano kalaki ang pagsisikap ng mga matatanda, Levi. Ngunit kinagat mo ang mga kamay na nagpakain sa iyo. Wala kang pupuntahan ngayon. Hindi kita bibitawan at kahit ang buong angkan ng garrison ay hindi ka bibitawan. Tama iyan. Parusahan mo si Levi. Parusahan siya. Sigaw ng mga lalaki mula sa angkan ng garrison. Pagkatapos, iwinagayway ni Donald ang kanyang kamay at sinenyasan ang lahat na tumama. Ayon sa mga tuntunin ng angkan, dapat kong patayin si Levi sa lugar. Gayunpaman, ang pagbitay sa demonyong si Zoe Lopez ang mauna. Haharapin natin ang mga usapan ng pamilya nito. Bongga na deklara ni Donald. Napakamanghamong makita ang mas malaking larawan, Mr. Garrison. Kahanga-hanga, kuwit, lumabas ka, Zoe Lopez. Labas. Nagsimulang sumigaw ang lahat habang dumarami ang mga pangkat na lumitaw, ganap na nakapalibot sa manor ni Levi. Daan-daang libong tao ang nagtipon roon, at halos wala ng espasyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2235. As strong as the masters. Sa sandaling iyon, ang galit ng mundo kay Zoe ay umabot sa pinakamataas na antas, at ang buong Northampton ay umalingaw sa mga tinig na humihiling ng kanyang pagbitay. Noon, ang pagpatay sa kanya ay isang nahuling isip lamang na lumitaw ang Skyward Sword. Ngunit sa pagkakataong ito, si Zoe ang pangunahing target. Maging si Levi nakasimangot nang makita iyon. Marahil ay hindi niya inaasahan na magiging ganoon kahaba ang sitwasyon. Nagiging out of hand na ang mga bagay, pero hindi ko kayang panoorin si Zoe na pinatay ng ganito. Walang pag-asa. Patayin ang lahat sa kanyang pamilya. Kasama ang anak niya. Patas lang. Dugo sa dugo. Napakaraming tao ang pinatay ni Zoe Lopez. Lahat ng may kaugnayan sa kanya ay dapat magbayad din ng halaga. Tama iyan. Patayin silang lahat. Lalong lumakas ang ingay habang dumarami ang mga tao. Nakita mo, nagkibit balikat si Donald. Wala na tayong dapat gawin. Sa tingin ko, malulunod sila sa darilang ng lahat. Samantala, sinilip ni Cyrus ang lahat ng mga tao at nginisyan, nasisiraan kayo ng bait kung sa tingin ninyo ay kaya ninyong patayin si MS. Zoe kasama si Levi. Ha. Hintayin natin ha. Tatay, sumama ka sa akin. Biglang sumulpat si Forlivia at hinayla si Levi sa isang sulok. Anong nangyari, Evie? Tanong ni Levi. Sa palagay ko ay hindi ako magkakaroon ng pagkakataong sabihin sa iyo kapag nagkagulo sa ibang pagkakataon, ngunit nakagawa na ako ng desisyon. Sabi ni Forlivia sa kanya. Nang marinig ang sinabi niya, napabuntong hininga ang matatandang nakatago pa rin. Sabi nga, confident pa rin sila na pipiliin sila ni Forlivia. Pakinggan natin. Tiningnan ni Levi ang kanyang anak na babae at sinabi, Daddy, nagpasya akong talikuran ang itinuro mo sa akin. Pagkasabi noon ni Forlivia ay tuwang-tuwa ang mga matatanda. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang pananabik. Ngunit hindi ko rin gagamitin ang itinuro sa akin ng mga master. Napatulala ang mga matatanda nang marinig iyon. Ha? Ano ito? Ganito ba niya ginagawa itong fair and square? Si Levi naman ay parang may na-realize at nakangiting sinabi sa kanya, So, you've decided to walk your own path. Para gumawa ng sarili mong bagay. Determinadong tumango si Forlivia bilang tugon. Oo, gusto kong kalimutan ang lahat at tahakin ang sarili kong landas. Gagawa ako ng sarili kong mga diskarte. Mayroon na akong ideya kung ano ang gagawin ngayon. Oo naman,
Sinabi kong susuportahan kita kahit anong gawin mo, at sinadya ko. Hinaplos ni Levi ang ulo ni Evie. Sa oras at karanasan, tiwala siya na magagawa ito ni Forlivia dahil kamangha-mangha ang talento nito at nakagawa ng magandang pundasyon. Naisip din ng mga matatanda. Oo, dapat gumawa si Evie ng sarili niyang landas. Nililimitahan lamang ng ating mga turo ang kanyang walang katapusang potensyal. Ang paggawa ng hindi kilalang landas ay nababagay sa kanya. Napakatalino ng babaeng ito. Nakahanap siya ng angkop na direksyon para sa kanyang sarili nang hindi sinasaktan ang kanyang ama o ang pagmamataas ng kanyang amo. Natuwa ang mga matatanda sa desisyon ni Forlivia. Evie, andyan na ang mga amo mo. Dapat puntahan mo sila, biglang sinabi ni Levi kay Forlivia. Ha? Nagulat si Forlivia. Paano sila napansin ni Daddy? Kahit ako hindi ko magawa yon. Bumalik sa anino, ang mga matatanda ay tulala lahat. Mukhang naiintindihan ni Levi na hindi sila makakaalis dito ng buhay ni Zoe. Kaya't sadyang inilantad niya ang aming posisyon sa pag-asang madala namin si Evie sa ligtas na paraan at huwag hayaang makita niya ang pagkamatay ng kanyang magulang. Iyan ang naisip ng mga matatanda, ngunit sila ay napansing tama. Ayaw lang ni Levi na madamay siya sa kaguluhan. At dahil sinabi na ito ni Levi ng malakas, wala nang dahilan ang mga matatanda para manatili sa anino. So ayon, lumabas na sila. Guro, agad na tumakbo si Forlivia sa kanila. Kaya kayo ay nasa tabi ko sa lahat ng oras na ito. Tapos, naging curious siya. O nga pala, paano mo napansin ni Daddy? Siya ba talaga ay kasing lakas mo? Sa pag-iisip na iyon, medyo natuwa si Forlivia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2236. Isa lang ang karibal ko. Gaano kaya kaganda kung kasing lakas ng mga amo ko si Daddy? Hindi siya mahihirapan sa kanyang mga kaaway at hindi rin siya tatawanan ng iba. Gayunpaman, natawa ang mga matatanda nang marinig nila ang tanong na iyon. Paumanhin, mahal ko, ngunit ang lakas ng iyong ama at ang atin ay walang kapantay. Hindi siya ang nakakita sa amin. Kami ang lumapit sa kanya. Paliwanag ni Celia. Niya kay Forlivia ang tungkol sa kung paano sila lumitaw ng hiling sa kanya ni Levi na talikuran ang mga pamamaraan na sinabi itinuro ng mga matatanda kay Forlivia. Oh, nakikita ko, na napurol ang ekspresyon ng mabilis ni Forlivia matapos marinig iyon habang naudlot ang kanyang pag-asa. Naisip niya na ang kanyang ama ay talagang kasing lakas ng mga matatanda. Umalis na tayo, Evie. Nagkatinginan ang mga matatanda at nagpasyang tulungan si Levi sa pamamagitan ng pagdadala kay Forlivia sa ligtas na lugar. Ha, pero gusto kong manatili kay Mommy at Daddy. Nasa panganib sila ngayon, at gusto ko silang protektahan. Mukhang determinado si Forlivia. Hindi, kailangan mong umalis. Hindi ka makakasali. Walang pag-aalinlangan sabi ng matatanda at pilit siyang inilayo. Sa kasalukuyan, daan-daang libong mandirigma ang natipon sa Northampton, at habang lumalaki pa rin. Naging sentro ng atensyon ang mansyon ni Levi, napapaligiran ng siksikan ng mga tao na halos walang espasyo. Unti-unting dumating ang lahat ng mga dating kaibigan ni Levi, sunod-sunod. Ang pinakamalakas na paksayo ni Erodia ang unang dumating, at nakita ni Levi ang kanilang pamilyar na mukha. Tulad ng Minka, Azure, Zar at iba pa. Lahat sila, ay mga Panginoon sa kanilang larangan. Si Azure ay may salungat na hitsura sa kanyang mukha nang makita niya si Levi, ngunit siya ay tumayo ng matangkad at naglakad ng nakataas ang kanyang ulo. Siya ay naninirahan sa anino ni Levi mula nang mawala siya kay Levi noon. Pero ngayon, bagong tao na siya. Kaya naman, sa wakas ay naitaas na niya ang kanyang baba kapag kaharap si Levi. At iyon ang nagparamdam sa kanya. Nagsumikap siya sa lahat ng mga taon na iyon para lang sa sandaling iyon, para lang mapatunayan niya na mas malakas siya kay Levi. Ngayong nakita ni Azure si Levi, masasabi niya na ang lakas ni Levi ay tumitigil, samantalang ang lakas niya ay tumaas. Hindi na kailangan ang pakikipaglaban. Ang sarap sa pakiramdam. Sa wakas napatunayan ko na ang sarili ko. Nagsimulang bumilis ang paghinga ni Azure nang lumiwanag ang kanyang mga mata. Tumingin sa kanya si Levi at ngumiti. Hindi masama. Kung ikukumpara kina Floyd at Kirin, talagang hinangaan ni Levi si Azure dahil malinis ang kapangyarihang taglay niya sa loob niya.
Kahit na nagsanay din si Azure gamit ang isang shortcut, maaari pa rin niyang ayusin ang kanyang sarili sa hinaharap. Sa sandaling iyon, tumingin si Azure kay Levi na may salungat na ekspresyon. I could have wait for you at the top, pero mukhang hindi ka makakalabas ngayon. Gayunpaman, inaasahan kong gawin mo. Gusto niya talagang mabuhay si Levi at subukan ang lahat para maabutan siya. Samantala, si Minka at ang iba ay nakipag-usap kay Levi sa ilang simpleng pag-uusap. Bawat isa sa kanila ay lihim na kinikilig na sa wakas ay makalaban na nila si Levi. Maraming tao ang natalo ni Levi sa kalabukang pangkat, at nandoon silang lahat para makita kung ano ang kalagayan ni Levi. Hahaha, narinig ko na ang Diyos ng digmaan ay nakakulong sa loob ng 3 buong taon. At hindi na siya bumuti simula noon. Anong nangyari, Levi? Ang buong mundo ay sumusulong. Bakit ka tumigil sa paggalaw? Kahit sino ay maaaring talunin ka ngayon. May mga combat simulation na ngayon. At nako, nakipag-away kaming lahat sa iyo sa simulation na iyon. Grabe ang talo mo. Lahat ng matandang karibal at kaaway na iyon ay tuwang-tuwa nang makita si Levi sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa totoo lang, hindi mo na kami mapapantayin, Levi. Masyado kang mahina. Hindi magiging exciting ang laban kung pipiliin ka namin bilang kalaban. Kinukutya ng lahat si Levi hanggat maaari habang inilalabas nila ang pagkadismaya na kanilang naramdaman matapos mawala kay Levi noon. Ha, ganyan ang buhay. Lahat ay natatakot sa iyo noong ikaw ay nasa tuktok. Pero ngayon wala ka na, ang gusto lang nilang gawin ay magpasabog. May nagsabi ng katotohanan. Sabi nga, medyo kalmado si Levi sa harap ng napakaraming tao sa harapan niya habang sinasabi niya, iisa lang ang naging karibal ko sa buong oras na ito, iyon ang Love of Gods. Hindi niyo pwedeng putulin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2237. Isang malaking conspiracy. At ang ibig kong sabihin ay kayong lahat. Walang tiyak, dagdag ni Levi. Para sa akin, lahat ng tao dito ay basura. Nabaliw agad ang mga tao nang ihulog niya ang bombang iyon. Ito ay walang katotohanan. Paano kalokohan? Paano pa siya nayayabang sa ganitong oras? Tinawag lang ba niyang basura ang daan-daang libong tao? Kaya, nagpa siya ang araw noong unang panahon na patuloy na buo ang kanyang dignidad at bumaba na nakataas ang kanyang ulo. Ang totoo, hindi nagalit ang mga tao sa sinabi ni Levi. Nakita nilang lahat ito dahil walang kwentang pagtatangka niyang takutin sila. Ano ang maaari niyang gawin bukod sa pagiging matigas? Para sa kanila, ang pagbabalik tanaw ay ang tanging paraan ni Levi para takutin sila. Alam nilang hindi niya kayang labanan ang mga ito. Walang paraan na mapaluhod si Levi Garrison, tama ba? Masyado siyang pride para dyan. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kesa ibaba ang sarili niya ng ganyan. Nang makita ang kinikilos ni Levi, maraming tao ang naawa sa kanya, lalo na ang mga taong nasa panig niya. Halos lahat sila ay naluluha dahil lahat sila ay nadudurog na makita si Levi na ganoon. Kung 3 taon na ang nakakaraan, si Levi ay nagsimula ng makipag-away kung siya ay iniinsulto ng ganoon. Ngunit siya ay napakahina upang gawin ito sa sandaling ito. Naisip nila na walang kapangyarihan si Levi sa sitwasyong iyon. Kaya, ang pag-arte ng matigas ang tanging depensa niya. Gayunpaman, si Levi mismo ay walang pakialam. Para sa kanya, ang Love of Gods ang tanging banta doon. Ni Dark Emperor o ang mga elder ng Cardinal Hall ay walang ibig sabihin sa kanya. Ang mahiwagang pagkawala ng lab ay lubhang kainahinala. Nag-aalala si Levi na baka magulo ang mundo kapag sila ay muling lumitaw, dahil sila lang ang makakapantay sa kanya. Hahaha, bakit Love of Gods pa rin ang sinasabi mo? Ito ay nawala. Maaaring hindi mo alam ito mula nang makulong ka ng 3 taon, Levi, ngunit ang Love of Gods ay nawasak na. Nabura ang lahat. Tama iyan. Ang iyong asawa ay kasali rin. Si Dark Emperor ang nanguna sa pagsingil. Nagtawanan ang lahat matapos marinig na binanggit ni Levi ang Love of Gods. Dinurog na sila ni Dark Emperor. At pinagtibay ito ng Maya Industries. Kasali pa sila sa ekspedisyon. Bakit niya ito dinadala ngayon? 3 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang hindi may kakaila na katotohanan na ito ay ang panahon ni Levi at ng lab ng mga Diyos. Nakangiting sabi ni Edmund.
Ngunit natapos na ang oras na iyon. Hindi mo na mapuputol. At wala na ang love of gods. Madali silang naalis. Ngumiti si Levi. Actually, lahat kayo ni sinungaling. Itinakda ni Dark Emperor ang lahat ng iyon. Pinawi sila sa kanyang mga kakayahan. Imposible lang yon. Love of gods ay nasa labas pa rin. Nagtatago lang sila sa dilim, sa ngayon, naglulutol ng panibagong plano. Masasabi mo pa na sila ang nasa likod ng bawat malaking pagbabagong naganap sa nakalipas na 3 taon. Maiintindihan mo ang mga tao kapag sila ay muling lumitaw. Hahaha, nagtawanan ang lahat matapos marinig ang paliwanag ni Levi. Levi, tanga ka ba? Alam ng buong mundo na wala na ang love of gods. Pero narito ka sinasabi na hindi. At na kinokontrol nila ang lahat ng nangyari sa dilim. Kaya ba nilang gawin iyon? Sa madaling salita, wala na si Levi sa panahon. Sa palagay niya ay 3 taon na ang nakalipas kung saan ang love of gods ang nasa likod ng lahat. Mukhang kailangan natin siyang turuan tungkol sa kasalukuyang panahon. Imbes na magalit, tumawa ng malakas ang lahat. Nakatingin sila kay Levi na parang tulala. Alam kong hindi kayo maniniwala sa akin. Ngunit tandaan, ang love of gods ay babalik sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, mauunawaan mo lahat na isa kang sangla sa kanilang master plan. Ngumisi si Levi. Ang kanyang hinala tungkol sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga mandirigma sa nakalipas na 3 taon ay lumaki. Napansin ni Levi na ang lahat ng mga elemento ng kapangyarihan sa loob ng katawan ng bawat isa ay eksaktong pareho pagkatapos ng isang sulyap. Malinaw na may mali tungkol doon, at ang love of gods ay isang pangunahing pinaghihinalaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2238. Masaya na nasa tabi ko ka. Ito ay masyadong maraming pagkakataon. Ang mga sinaunang guho ay natuklasan, ang mga pag-unlad ng teknolohiya ay tumataas, at ang mga mandirigma ay ginagawa ng maramihan. Siguradong may mali dito. Habang pinag-iisipan ito ni Levi, mas sigurado siyang love of gods ang nasa likod ng lahat. Sabi nga, sa sitwasyon niya ngayon, walang maniniwala sa kanya kahit anong sabihin niya. Sabi ko, oras na para ipakita kay Levi at Fiery Demon ang malupit na katotohanan ng bagong panahon na ito. Oo, maiintindihan lang nila kung gaano sila kaina pagkatapos natin silang bugbugin. Ang lahat ay sabik na gumawa ng ilang aksyon. Sa sandaling iyon, maraming malalakas na alon ang lumitaw at tumayo sa harap ni Levi. Kailangan mong dumaan sa amin kung iniisip mong hawakan sila. Sigaw nila. Ito pala ay ang 7 fiends na minsang nagsilbi kay Levi at Cyrus. Sword Fiend, Venom Fiend, at marami pa. Lahat sila ay naging piling mandirigma, at ang kanilang paglaki ay mukhang mas maliwanag kaysa sa karamihan ng mga tao doon. Ito ay dahil sila ay nagsasanay na sa mga lubhang hindi karaniwan sa mga pamamaraan sa simula, na nag-aayos ng paraan ng kanilang pagsasanay ay isa ng matinding shortcut. Ang kasalukuyang panahon ay napakaangkop para sa kanila. Gayunpaman, natuwa si Levi na nasa tabi niya sila ng buong mundo ay laban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng buong mundo laban sa kanila ay ginagamit lamang ng isang bagay. Sentensya. Sa sandaling pinili nilang tumayo sa tabi niya, tiyak na ang kamatayan. Ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng mga kaibigang tulad nila. Napaawang ang labi ni Levi. Sina Kirin at Asher Dragon ay nasa panig din ni Levi, ngunit kailangan nilang gumawa ng paraan para makatakas ng palihim sina Levi at Zoe. Kaya, hindi nila mailantad ang kanilang paninindigan. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong ito ay kailangang dumaan sa atin bago ka pa mapuntahan ng daliri. Ang sword aura ni Sword Fiend ay buong lakas at tumagos sa buong field. Tignan mo yan. Hindi katakatakang sinasabi nilang nagsasama-sama ang mga ibon ng isang balahibo. May demonyo kaming asawa, at ngayon itong mga demonyong goons. Gayunpaman, ang pagpatay sa kanila ay napakadaling gawain. Lahat, ibalik natin ang ating atensyon kay Zoe at sa kanyang pamilya. Mungkahi ni Donald. Tumanggaw si Edmund bilang tugon. Tama iyan. Let's settle things with Zoe Lopez. Kinakatawan ko ang The Cardinal Hall kapag sinabi ko ito. Zoe Lopez and The Cardinal Hall are not in association. Siya at ang bata ay magkahiwalay na mga individual. Malaki. Kung hindi makikialam ang Cardinal Hall, wala tayong dapat ipag-alala.
Patayin natin ang babaeng iyon. Nagrally ang lahat matapos marinig ang sinabi nina Donald at Edmund. Lahat ng daan-daang libo sa kanila ay umuungal, humihingi ng pagpatay kay Zoe. Ang nakakakilabot na sigaw ay yumanig sa mismong lupang kanilang kinatatayuan na parang kulog. Lahat, mangyaring pag-isipan ito ng mabuti. Isang boses ang biglang pumutol sa dagandong nang dumating ang mga pamilyang Lopez at Black. Kahit na ang mga purong enerhiyang nilalang tulad ni Henry ay kasama nila. Lahat, pakinggang-pakinggan ako. Walang kinalaman ang ginawa ni Zoe sa pamilya Lopez at Black. Nawala siya 3 taon na ang nakakaraan at hindi na bumalik mula noon. Hindi natin alam kung ano na siya. Wala talaga kaming ideya. Nakikiramay kami sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Nandoon sila para putulin ang relasyon ni Zoe. Maaasahan ko iyon. Sa katunayan, walang kinalaman ang mga pamilya sa ginawa ni Zoe. Sabi ni Edmund. Para sa kapakanan ni Forlivia, ayaw niyang lipulin ang mga pamilya. Alright, sabi ni Donald ngunit bigla siyang napatitig kay Henry at sa iba pa. Ipagpalagay namin na wala kang kinalaman kay Zoe. Kaya sa tingin mo, paano natin siya dapat parusahan? Ang mga Lopez at Black na pamilya ay nahuli sa sinabi ni Donald. Paano natin ito haharapin? Kung tutuusin, pamilya pa rin ni Zoe. Papatayin na lang ba natin siya? Ayaw mo bang makipaghiwalay sa kanya? Ngayon na ang pagkakataon mo para patunayan na inosente ka. Parang gusto ni Donald na makita ang mga miyembro ng pamilya na nagkakasalubong, kaya sinadya niyang pahirapan ang dalawang pamilya. Patayin siya, sigaw ng isa sa dalawang pamilya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2239. Pinili ko ang aking asawa. Oo, patayin mo siya. Si Zoe ay isang demonyo, isang makinang pamatay na minamaliit ng sangkatauhan. Dapat siyang mamatay. Di nagtagal, mas marami ang sumunod. Hindi kasama ang ilan sa mga matatanda, hinihiling ni Henry at ng mga katulad nito ang kamatayan ni Zoe. Natakot sila. Ngayon na sila ay naging purong enerhiya na nilalang, mayroon silang mga superpower, ngunit pakiramdam din nito ay ang kanilang mga katawan ay napakahina. Kaya naman mas natakot sila sa kamatayan. Masyado silang marupok. Nauuna ang kaligtasan sa panahong tulad nito. The hell with Zoe. Paano natin magagawa sa kanya iyon? Siya ang apo natin. Natural, hindi ito matanggap ni Cora. Nanay, tatay, malalagay sa panganib ang buong pamilya kung hindi mo ito pahihintulutan. Si Henry at ang iba ay nagsisikap na hikayatin sila. Napangiti si Donald nang makita ang nangyayari sa harapan niya. Sa ngayon, hindi pa lumalabas si Zoe. Bakit hindi mo siya palabesan? Bulalas ni Donald. Nang marinig iyon, agad na sumugod sina Henry at Sean sa harapan at sumigaw, Zoe. Lumabas ka at tanggapin ang iyong parusa. Lahat ng ito ay dahil sa ginawa mo. Gusto mo bang i-drag kaming lahat pababa kasama mo, selfish ***** ka. Pagkatapos noon, sa pressure ng lahat, dahan-daang naglakad palabas si Zoe. Sa sandaling makita siya ng kanyang mga kaaway, ang kanilang mga mata ay nagninggad sa nagbabagang galit. Patayin siya. Nabaliw ang lahat. Ang galit ng buong mundo para kay Zoe ay tumagos sa kanilang mga buto mula sa lahat ng sulsol. Ngayon, ang bawat isa sa kanila ay walang iba kundi ang balatan niya ng buhay. Parang lahat sila nawalan ng malay nang sumulpot si Zoe. Iyon ang galit ng mundo, na inilabas ang mga pangil nito sa lalamunan ni Zoe. Ito ay isang malinaw na indikasyon kung gaano matagumpay ang plano ni Dark Emperor. Sa kasalukuyan, binabantayan ng Dark Emperor at Sacred Organization ang pag-unlad ng buong sitwasyon. Kailangan natin ng isang malaking bagay kung gusto nating subukan ang kasalukuyang lakas ni Levi. At may isang paraan lamang para gawin iyon. Sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya sa pinakapangkaraniwang sitwasyon na posible. Siya laban sa buong mundo. Sa sandaling lumabas si Zoe, naunawaan ang lahat kung gaano kakilakilabot ang hitsura ng isang galit sa mundo. Maging si Zoe ay natakot nang harapin ang daan-daang libong tao na kumondena sa kanya. Ngunit nang makitang naroon si Levi, agad na nag-alab ang kanyang tingin sa galit. Gusto mo akong patayin? Halika sa akin. Ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Angal niya habang nakatingin sa mga tao. Lahat, nakikita mo ba ito? Iyan ang She-Devil.
Tingnan mo ang nakamamatay na hangarin na iyon. Ngumisi si Donald. Patayin siya. Patayin siya. Naghiyawan ang mga tao matapos magkagulo. Si Kirin at ang iba pa, na may planong sumunod, ay pinagpapawisan sa sandaling ito. Naikuyom nila ang kanilang mga kamao ng mahigpit hanggat maaari habang nanginginig ang kanilang mga binti. Determinado silang magbukas ng landas para kay Levi at sa iba pa para tulungan silang makatakas. Halika rito, Zoe. Hinayla ni Levi si Zoe sa harapan niya. Pagkatapos, lumingon siya sa mga tao at inihayag, narito ako para magpahayag ng isang bagay sa lahat. Una, aminado ako sa lahat ng mga pagpatay na ginawa ng aking asawa. Ngunit sa totoo lang, siya ay minanipula at ginamit ng Dark Emperor mula sa Sacred Organization. Siya ang gumawa ng kaayusan sa lahat ng pagpatay sa kanya. Ang aking asawa ay naging kung ano siya ngayon dahil sa Dark Emperor. Kalokohan. Malinaw na pinatay ng asawa mo ang lahat ng taong iyon, Levi. Paano ito responsibilidad ng iba? Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod nito. Sabihin mo lang, pinatay ba ni Zoe Lopez ang mga taong iyon? Natahimik si Levi sa tanong. Hindi mahalaga kung sino ang nasa likod nito o kung ano ang kanilang plano, ang pagpatay ay pagpatay. At talagang pinatay ni Zoe ang mga taong iyon. Tingnan mo, hindi ka makapaniwala sa sinabi mo. Una, pinag-uusapan mo kung paanong ang Dark Emperor na nagpupunas ng Lab of Gods ay pekeng balita. Ngayon sinasabi mo sa amin na ito lang ang plano ni Dark Emperor. Anong biro? Huwag mong isipin na maaari mong pakalmayan ang sitwasyon sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap, Levi. Nagtawanan si Donald at ang iba pa. Hindi maiiwasan ang pagkamatay ni Zoe, Levi. Tumabi ka, at baka ilibre namin ang iyo. Pumili ka. Nang marinig iyon, tumingin si Zoe kay Levi, at ngumiti ito. Siyempre, pinili kong tumayo sa tabi ng aking asawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2240. Ibang solusyon. Si Dark Emperor ay sinusubaybayan ang lahat at nakaramdam ng kaunting saya nang makita niya iyon. Siya ay nagsalungat sa pagitan ng pag-asa na si Levi ay maaaring makapatay ng daan-daang. At the same time, gusto niyang maging mediocre siya in terms of power. Sa wakas ay oras na para sa sandali ng katotohanan. Kung si Levi ay tunay na nakatakas sa Prison of Darkness ng mag-isa, kung gayon madali niyang makakalaban ang milyon-milyon ng walang problema. Sabay-sabay na nakatingin kay Levi ang daan-daang libong mga mata. Mukhang handa ka ng mamatay, Levi. Kung ganoon, maaari kang mamatay kasama si Zoe. Oo, patayin silang dalawa. Iyan lang ang paraan para patahimikin ang mga tao. Patayin silang lahat. Biglang nagsalita si Donald. I think it'd be worthless kung papatayin natin si Levi ng ganito. Parang may kulang sa atin. Mabilis na sumigaw si Tyrone. Oo, tama ka. Kahit ang pagpapahirap sa kanya hanggang kamatayan ay hindi sapat. Eksakto. Ang pagpatay kay Levi ng diretso ay hindi gaanong nakakapagpasaya sa atin. Ang iba ay nagsimulang sumang-ayon din sa kanilang mga pahayag. Kung tutuusin, ang pagpatay kay Levi pagkatapos ng 3 mahabang taon na naghihintay para sa kanyang pagbabalik ay hindi makakabawas dito. Gusto nilang durugan ng brutal si Levi para mabawi ang kahihiyang ginawa niya sa kanila noon at ipakita sa kanya kung gaano siya kahirap sa panahon nito. Ang lahat ay namamatay upang ipahiya si Levi hanggat kaya nila. Dahil si Levi at Cyrus ay napakawalang galang na minamaliit ang panahong ito, sa palagay ko ay dapat nating panatilihing buhay siya at dahan-dahan siyang pahirapan. Nararapat na ipakita sa kanya ang kalupitan ng panahong ito at kung gaano talaga siya kaina. Ito ay magbibigay sa ating lahat ng pagkakataong ipaglaban ito sa kanya. Iminungkahi ni Donald, at suportado siya ng lahat ng buong puso. Nais nilang lahat na dahan-daw ang pahirapan si Levi at ipahiya siya sa pamamagitan ng pagpapaluhod niya sa kanila. Nais ng mga mandirigma tulad nina Donald at Edmund na durugan ang pagmamataas ni Levi, habang ang ilan ay mas baluktot at gusto ni Levi na humingi ng awa sa kanila. Dahil gusto ng karamihan sa kanila ang parehong bagay, hindi nagtagal at naabot nilang lahat ang isang pinagkasunduan. Ano naman si Zoe? Kailangan din niyang mamatay. Hindi natin hahayaang makatakas ang isang halimaw na tulad niya.
Lahat ay napalingon sa kanya nang marinig iyon, at ang kanilang mga mata ay napuno ng nag-aalab na pagnanais na patayin siya. Gawin natin, kung gayon. Sinenyasan sila ni Donald, at sabay-sabay na umabant ang lahat. Nang malapit nang sumiklab ang labanan, biglang sumigaw si Levi, "Teka! Ano ito? May gusto sana akong linawin. Totoong ginamit ni Dark Emperor ang asawa ko, at siya ang may gawa ng lahat ng ito. Nais kong sisihin ang lahat ng kanyang maling gawain, kaya't mangyaring iligtas siya at sa halip ay parusahan ako." Tumawad si Levi. Sa kanyang kasalukuyang lakas, si Levi ay ganap na nagagawa ng tamaan ng daan-daang salimot ng madali. Gayunpaman, siya rin ay isang taong may karangalan at tumanggi na hayaan ang ibang tao na maparusahan para sa mga pagkakamaling ginawa ni Zoe. Dahil ito ay isang katotohanan na si Zoe ay pumatay ng maraming tao, si Levi ay nagpasya na managot para dito at gumawa ng ibang solusyon. Hindi pwede. Napailing ang lahat. Maghintay ka. May sumigaw. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na video.